Girl, you're looking good. Hello, good evening, good morning, good afternoon sa lahat ng dako sa mundo. Kung saan man kayo naroroon, mga kaibigan. Andito ako, meron lang akong isi-share sa inyo tungkol to sa death claim ng asawa ko na namatay noong December. Isi-share ko lang sa inyo kung ano ang mga nangyari sa pag-apply ko ng death claim sa ISIS ng asawa ko. Unang-una, wala namang problema kasi napaghandaan ko naman lahat kung anong mga kailangan, kung kanong mga kailangan ng mga requirements tulad ng mga IDs, valid IDs, mga PSA copy, Xerox copy at mga marriage contract, death certificate, birth certificate, nandyan na lahat. Nakapaghanda na ako dati pa. Nakapagpalit registration ko, tapos yung asawa ko nakapagpalit registration na rin siya. Matagal na. Tapos wala nang problema sana. Madali lang namin nakuha yung burial niya. Yung burial niya 20,000 yun. Mga isang linggo lang nakuha ko na kasi kumpleto naman talaga ang mga requirements. Ito namang death claim. Dito ako nagka-problema sa death claim kasi unang-una sa marriage contract, nakalagay doon sa marriage contract na widow. Widow siya kasi meron siyang kinakasama dati pero hindi sila kasal. Hindi sila nakasal at meron silang anak 7 pero mga maliliit pa, mga 1 taon, hindi pa nga nag 1 taon, mga 7 months pa namatay na yung panganay tsaka yung kambal. Yeah. Sinundan sa kambal na sinundan sa bunso. Bago sa bunso, meron kambal. Namatay din yun sila. Sa hospital kasi nagkasakit. Ang buhay ngayon, yung panganay nila, patay na din. Maliit pa. Tapos yung pangalawa, yun yung buhay pangalawa, tapos pangatlo. Tapos, 1968 yung pangalawa, yung pinanganak siya 1968. 1970 naman yung pangatlo. Tapos ngayon sila nilang ang buhay. Tapos nasa 56 years old na sila ngayon. Ang bunso nila na yung dahilan ng pagkamatay ng nanay nila kasi nung pagpanganak namatay siya nung nanganak siya sa bunso nila. 1978 yun pinanganak yung bunso nila, 1978. Tapos nagkita kami yung asawa ko, nakita kami mga 2 taon na siyang biyudo. 2 years. 2 years na yung bunso nila, bata. Tapos nakasal kami, 1980 pa kami na nagkasal. Tapos 10 years lang ang gap namin. Yung asawa ko 36 years old at ako naman 26 years old. Ako, dalaga pa ako. At siya naman ay biyudo. Biyudo siya kasi yung asawa niya napatay. Ngayon, nung nag-apply ng marriage contract nung dati pa, nung nakaraang mga dating mga taon, 1960s, 1940s, 50s, 60s,
ang mga tao ng panahon na yun ay wala pang mga birth certificate. Hindi pa na uso ang birth certificate. Pero meron ng ano lang yung dati sa simbahan yung baptismal lang dati, wala pa yung mga birth certificate. Kaya yung mga tao dati, mga matanda na walang mga birth certificate. Buti na lang itong asawa ko nakapagpalit registration siya at ako naman nakapagpalit registration. Tapos nung nagkasal na kami, pinapasok niya ako ng sige bali ako ang kanyang beneficiary. Nilagay niya sa beneficiary ako. Tapos ngayon ang marriage contract namin nakalagay doon widow. Tapos ngayon hinanapan nilang dalawang tao na disinterested person na magpatunay na hindi sila kasal at yung una niyang kinakasama. Na okay naman yun. Meron affidavit sa attorney. Tapos, ngayon, nagka-problema kasi mga mali naman ang mga pangalan na lagay sa marriage contract. Meron mali spelling, meron din iba ang apelyido na nalagay, tapos ibang apelyido sa pangalan at apelyido sa marriage contract, iba din ang sa birth certificate. Kaya natagalan, maraming mga affidavit, parang pang 3 bisis na yata nakakuha ng affidavit sa attorney. Meron pang iba mga affidavit. Tapos ngayon nakitaan naman nila na yung sa last na doon na kami sa parang manager yata yun. Sinabi na naman na kailangan daw may marriage, may death certificate. Sabi ko, bakit maghanap pa ng death certificate na hindi naman talaga sila kasal. At tapos patay na yun, tagal na. Sino pa naman ang ibang pwedeng mag-claim na patay na yung ng asawa niya, tapos hindi sila kasal. Hindi naman sila kasal, tapos yung mga anak nila, mga matanda na din. Hindi na pwede kung sabihin natin na may mga mga underage or minor de edad. Mga 46 years old na nga yung bunso nila. Yung sa amin din, yung bunso namin, ang asawa ko, 32 years old na. So, ibig sabihin, wala nang minor. Tapos, yung panganay nga, 56 years old na. Malapit na rin maging senior citizens. Wala nang dapat sana problemahin. Kasi meron ng marriage contract, nakasal nga kami, pero problema merong nakalagay na widow. Yan yun, hinahanapan nila ng mga affidavit. Tapos, meron ng affidavit, hinahanap na din po, sinumar. Kuha na naman kami ng sinumar. Isa-isa, pa-isa-isa. Kada punta sa isang problema. Pagbalik namin,
Kala ko tapos na, okay na. Meron na namang hinahanap. Mga sinumar. Hinumar sa asawa ko, hindi pa talaga nila sinabay yung sa akin. Pagdating ng sinumar ng asawa ko, hinahanap na din yung sinumar sa side ko, sa akin. Sana, sinabay na lang nila yung sa sinumar ng asawa ko sa akin para wala ng maraming lakad, maraming pabalik-balik sa PSA, pabalik-balik sa SS. Sana, na lang sana nilang, yung lahat na lang sana requirements, sinabi na nila para isang lakad lang kasi mahal talaga ang malaking gastos sa pamasahe, tapos bayad sa mga affidavit sa attorney. Pagpunta pa doon sa PSA, bayad na naman tayo sa PSA. Tapos meron ng sinumar, nakalagay doon na asawa ko, walang ibang asawa kundi ako lang. Ako lang ang nakalagay doon na asawa niya, isa lang. At sa akin naman, siya lang din ang naging asawa ko. Yun sa sinumar. Tapos ngayon, kumpleto na, meron ng marriage contract, merong sinumar, meron na ding 2 taong nag-witness na affidavit na pagpatunay na hindi sila kasal. Meron ng affidavit na patunay na hindi sila kasal. Tapos, meron ng marriage contract, merong sinumar. Hindi pa rin na okay. Hinahanapan pa rin nila ng tutas. Mga mali-mali na pangalan, mga spelling, sa mga pangalan na di magkapariha. Iba ang sa birth certificate, iba rin ang sa marriage contract. Tapos, mga spelling at sa mga apelyido, magkaiba talaga. Kaya natagalan maraming mga affidavit. Mga lakad-lakad na pamasahe. Kada punta sa SS, 500 maubos kasi pamasahe back and forth. Tapos doon pa kakain kasi maabutan pa ng 3:00 ng hapon bago tapos doon doon na lang kami kumain sa restaurant doon sa Jollibee kasi mahirap na uwi ka pa, malayo ang uwian, tapos pabalik anong oras na. Hindi naman pwede iwanan ang kung saan ka nakapila kasi nakapila ka na, hindi ka na pwede alis-alis kasi pag umalis ka sa pila ng iba parang mapalitan ka sa pila kaya matagalan, kaya hindi na kami hanggang 3:00 talaga. Pag 3:00 talaga kami nakakain. Ilang beses kami nagpabalik-balik, maraming beses. Inabot kami ng 6 na buwan na pabalik-balik sa PSA, pabalik-balik sa attorney, pabalik-balik sa ISS. Nako. Parang sinabi ko na ayaw ko na. Pero sayang naman. Sayang naman kung sumuko kasi malaki ng gastos. Malaki na ang nagastos kasi pira din yun. Malaking tulong na din. Kahit 3,400 lang. 2,400 lang yun guys. Pero nadagdagan sa 1,000 Pangulong Duterte naging 3,400. Kunti lang yan pero malaking tulong na din yan sa makabili na ng isang sakong bigas, mga ulam. So, wala na tayong ibang pag-isipan pa tungkol sa pagkain. Meron ng makabili na ng pagkain, bigas at ulam.
sa is lang, sa pension. Kaya malaking tulong na din yan. Tapos ngayon, hinahanap na din ang death certificate na naman sa asawa niya dati. Kasi kung merong widow, kung patay daw, kung namatay, merong death certificate. Hinahanap nila ang death certificate para patunayan na patay na. Death certificate. At kung wala namang death certificate, kasi nung panahon na yun, na 1970, walang mga death certificate yung mga tao pag namatay. Maliban lang sa kung may mga is kailangan talaga ang death certificate. Pero para sa mga taong walang mga halimbawa, hindi member ng is yung mga member nga ng is na mga matanda, wala nga silang mga death certificate. Hindi sila rehistro sa munisipyo kapag namatay kasi hindi naman nauso dati na iparehistro. Diretso na namang living. Yan. Kung wala daw, hanapin pa daw ang kailangan merong mga kamag-anak na magpatunay. Kahit dalawang kamag-anak, malapit na kamag-anak na nakakaalam sa kanilang mga kanilang relationship, nakakaalam kung bakit namatay, nakaalam kung anong dahilan nga namatay, kung saan daw na ilibing yun na. At tungkol din sa mga anak nila kung may naiwan pang buhay. Yan ang hinahanap nila. Kaya guys, kung sino man yung may dapat mag-claim kapag darating ang panahon na matay na ang member, tapos ang survivor, ang naiwan, ang mag-asikaso sa pag-apply ng is. Kailangan talaga paghandaan. Maghanda kayo ng mga marriage contract na tamang mga spelling. Yan ang makaproblema kapag mga mali-mali. Kailangan mga birth certificate na tama ang mga spelling. Birth certificate, marriage contract, magkaparehas talaga. Kasi pag hindi magkaparehas, yun ang magkaproblema. Tapos, paghandaan na kailangan talaga ang ATM, bank account ng ATM na paglagyan sa pensyon. Kung wala kang bank account, kailangan magkuha ka ng bank account para sa pasahan nila sa is pensyon. Ako, madali lang naman magkuha. Basta meron kang 2 valid IDs. Tapos, kailangan meron kang mga valid IDs. Halimbawa, senior citizens ID, mga PhilHealth, mga is IDs, mga national IDs. Kailangan talaga mayroong mga IDs para pag dating ng panahon na mag-claim, hindi na mahirapan. At ako, kailangan din pala meron kang is number na yung survivor or yung claimant. Halimbawa, yung asawa mo, yun ang namatay at ikaw yung mag-file ng is mag-claim. Kailangan meron ka rin is number. Kailangan kuha ka ng is number. Kung hindi ka kahit na hindi na mahulugan, basta meron kang is number. Yan talaga ang importante. Yan guys. At ngayon, bala ko na nga magpunta sa Mindanao para makakuha ako ng
dalawang disinterested person na mga kamag-anak niya para matapos na itong problema ko. Kaya guys, bago pa magdating yung panahon, kailangang handa na para hindi na mahirapan sa pabalik-balik. Ang kailangan talaga yung mga valid IDs, mga marriage contract, mga sinumar, mga death certificate, birth certificate. Yan guys, ang importante. Mga Xerox copy na kailangan galing sa PSA. PSA copy talaga. Yan guys. Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching.